Pakain naman tayo dito sa ating mga pipino, mga farmers. Katulad ng sinabi natin, iba yung abono natin ngayon. Urea. Puro lang to urea. Mga kalating kutsara bawat puno, ano. Malayo, no? Ulit-ulitin natin, ano? Malayo ulit yung paglagay, ano? Yung puno. Ayan yung puno ng pipino. Dito yung paglagay ng fertilizer. Okay, may kasama tayo dito. Mag-abono. Urea lang, ano? Kasi nga yung dahon natin medyo darker na. Para hindi naman lumutong o tumigas. Pag tumigas kasi yan, mag-yelo. Yun yung epekto ng potas. Pag masyado ng marami yung potas yung nakakuha ni cucumber. Ilang beses tayo nakapagbigay ng potas dito. Yung 3-4-14 may potas, ano? Mataas yung dosage ng potas. Kaya ibahin natin para lumambot yung mga dahon, mga bagong labas na dahon. Tapos tuloy yung pag-aranggata. Wala namang problema kahit na urea lang pakain mo pag gantong age. Nakatatlong pitas na tayo dito. Kasi sapat naman na yun. Nakuha niyang potassium, pampabulaklak, pampabunga, para magtuloy mga bunga, pampalaki, ano? Pampatamis. Yung potas, ano? Yung 3-4-14 meron yung potas. Kaya tinapag na 3-4-14. May nitrogen, may phosphorus, may potas, no? Kasi yung dahon natin nga nagdarker na. Karamihan ganun yung problema sa pipino. Nag-yellow agad. Kailangan kasi i-balance natin yung abono, no? Para maganda rin, mabalance natin yung pagkain niya. Parang tao lang. Ay, nako. Kasi ang epekto ng putas, pag sumusobra na, pinapa-matured yung mga dahon natin. Yung puno, pinapa-matured niya, kaya minsan nagbubunga na agad. Kaya minsan, madalas, ang pakain natin sa mga batang pipino ay puro nitrogen lang. Para maiwasan yung maagang pagyelo ng dahon. Based dito sa nakikita natin yung itsura, ay sabi ko nga maganda yung obserbahan yung tanim, ano? Mukhang aabot tayo hanggang 15 na pitas. Pipitas tayo ngayon, pang-4 na pitas na. Karaniwan kasi pag nagpipino ako, maabot ako hanggang 15 pataas. The best na yung 15, ano? Bago tuluyang magyelo lahat yung dahon, ano? Pinakain natin urea lang, ano? Balansin natin yung pagkain ni Mega C para naman humaba yung buhay niya. Magbigay na magbigay para bumata yung mga talbos natin, ano? Dami na ng bunga kasi ni pipino. Pang-4 na pitas na natin mamaya. Kasi mga hapon ako namimitas. Tapos ang dami pang maliliit, ano? Lolobo na yan. Daming bunga, oh. No, 3-14 para mabalansin natin yung pagkain niya. Para tuloy-tuloy yung pag-aranggada ng talbos. Malambot yung dahon ni pipino. Lumabas yung maraming bungang ganyan. Tapos mabilis yung paglaki. Every 2 days, every other day yung pitas ni cucumber. Dahil pa rin malalaki dito sa tababa, oh. No, update lang natin yung pagpapakain dito. Yung iba mas halos marami pa rin sa baba. Dami pa rin naglawit sa ibaba, no? Ito ay nasa 40 days na. 38, naka 38 days na siya. Nakapitas na tayo ng 3. Ayan. Nasa 40. Ito yung makalawa yung pitas. Si Talong, nakaraan nakapitas tayo dito.
Ngayon, hindi siguro. Medyo mabagal kasi yung paglaki ng talong pagka every 4 days ang pitas niyan. Si pipino, every 2 days lang yan. Dito medyo marami-rami ang sagot ay makukuha dito sa kabila. Nakaraan 3 bundle lang nakuha natin dito. Tapos doon pa sa kabila, first harvest natin ngayon doon sa kabila. Para tuloy-tuloy yung pag-arangkada ng talbos. Kahit na bumababa na yung mga main shoot, nakababa ng iba, tumaas, bumagsak na sa baba. Ayan na. Kasi kapag mag-yellow yan, delikado na. Baka mamatay na, no? Yan, yung ginagawa natin sa ating pipino. Kahit na nakailang pitas na yung interval days natin, ganun pa rin, ano? Pakain pa rin ang pakain yung pag-abono. Yun yung paraan, ano? Para mas marami pa tayong ma-harvest. Okay, may kasi. Pero sa talong may mahaba na naman, oh. Yung mga farmers natin sa talong. Kumusta na yung mga talong natin dyan? Yung mga inuud na talong. Hindi, may mga nagpag-guide sa atin, nagpatulong. Okay na daw yung mga talong nila. Puro borer. Simple lang naman, basta alam mong laruin yung gamot, ano? Yung mga talong natin, baka puro gas-gas. Yung bunga, ano? I-alternate natin yung mga meal o yung tinatawag na EI, ingredients na mga gamot natin para hindi magkakaroon ng gas-gas yung talong natin. Ganda yung bunga. Hindi lang puro pang burer ang gagamitin, ano? Iba kasi yung pang trips, iba rin yung pang burer. Ang gamit natin ngayon ay mitomil, yung Scorpio. Dati ang ginagamit natin ay yung Padan, Top 1, Top Rank. Ang EI nun ay Cartap. Iniba naman natin, ano? Iba-iba na natin yung pag-spray. Mga gamot na gamit natin sa talong, ano? Ay, buti naman at naayos yung mga problema nila sa talong, ano? Kahit na medyo mababa ang talong, nasa 80 na lang yata. Pero good pa rin yung price na yun. Makahabol-habol, ano? Unlike before na umabot na 1.5. Talong natin. Yung sitaw dito tinanggal na natin. Kasi dami ng bunga ng talong. Maglalabasan na. Nag-start na siyang dumami. May malalaki na pala. Ganito kasi mangyari, ayan, oh. Pag hindi naagapan si trips, ganyan na mangyayari. Magkakaroon siya ng gas-gas. Wag lang puro burer ang atupagin, ano? Mga nagpapatulong sa atin sa talong. Kahit pa paano natulungan naman natin o gumanda yung mga talong nila. Ito yung update natin sa pipino. Pipitas tayo after natin makapag-abono. Yun yung pakain natin. Purong urea lang, ano? Wala nang problema kung purong urea lang pakain natin ngayon. Kasi nga nakapagpakain na naman tayo ng ilang beses na sumusobra na yung urea, no? Sumusobra na yung potas. Yung mga problemado sa uod, sa ampalaya, sa pipino, ang gamit natin dito ay yung ngayon ay yung Scorpio. Makadalawang spray ka lang nun. Tapos yung punggos ang gamit natin, ako, isang spray lang ng fungicide, patay na yan, oh, yan, oh. Hindi na aakit yan. Tapos after 5 days ulitin mo. Mababa na lang dosage, no? Kasi mangulot yung dahon pag masyadong marami yung fungicide. Mainit ang fungicide. Effective naman, isang sprayan lang, patay yung punggos. Kahit na anong fungicide. Pero ang gamit natin Fulicor. Nakadalawang spray lang tayo, ito okay na, wala na yung punggos, hindi na nakakyat. Thank you. Fertilization guide lang tayo sa ating mga baguhang nagpipipino, ano? Thank you.